So, good morning, Conquerors! Sa mga nanonood ng umaga, good morning sa inyo. Sa mga nanonood naman ng tanghali, good afternoon sa inyo. So, I believe na madami dito ang pinagpapala. Kung magkakahiwalay tayo, I believe na hindi ito hadlang para hindi tayo makaparinig. Hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. And I believe ang lahat ay ready na mag-praise sa Panginoon. Come on, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang bawat isa. So, social distancing. Batiin muna natin. Kaway-kaway muna. Hi! Good morning! Ayan. Ayan. So, I believe ready na ang lahat. Come on, let's praise the Lord! Through you, I can do anything. I can do
welcome your presence, Panginoon Lord God. Hindi hadlang, Panginoon Lord God, ang virtual gatherings namin, Panginoon Lord God, para hindi ka namin mapupurihan, Panginoon Lord God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, hiling namin, Panginoon Lord God, ang pagmamahal, ang presensya lamang na nagmumula sa iyo. Lord, let your power, Panginoon Lord God, cover us, Panginoon Lord God. Let your love conquer us today, Panginoon Lord God. We believe, Panginoon, na nandito ka, Panginoon Lord God. Sa mga nanonood, Panginoon Lord God, hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Lord, we worship you. Hallelujah. Jesus, we worship you, God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you. Hallelujah. Jesus. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe, Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Lord, we worship you, God. Our judge and our defender, Lord Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe
Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Good afternoon. Good morning, Conquerors. Amen. Palakpakan natin si Lord sa umaga pong ito. Amen. Salamat po sa Lord na tayo po ay nasa pang-ilang week na natin ng quarantine. So this is our almost 1 month na, and then ilang Sunday na rin tayo na nagla-live. Purihin ang Panginoon. At naniniwala ako na wala pang taga-conquerors ang nagkakasakit ng COVID-19. Amen. So this is the great things na pwede nating ipagpasalamat sa Lord. Amen. Above all, okay, maging yung mga taga-Batangas, mga taga-iba't ibang lugar, salamat sa Diyos na tayo iniligtas sa pandemic na to. Amen. So this is our almost 4th Sunday na natin na nagla-live. Amen. At nasa series tayo na Raise the Bar. Amen. So, kumusta po kayo? Naniniwala po ako na lahat po tayo pinagpapala, nakakaranas ng kakaibang favor ng Lord. Hindi natin kailangang umasa sa social amelioration form. So, salamat sa Lord sa pagkakataong ito that the Lord really bless us. Okay? So, pakingitian naman yung iyong katabi kung ikaw ay nasa tahanan. Ganun pa rin, sabihin natin, ang ganda-ganda mo sa araw na to. Amen? Okay? Ang pogi-pogi mo sa araw na to. Come on, yung pinakamasaya, nami-miss natin ito sa loob ng church. Na nagbabatian tayo. Amen? Okay? Kung katabi mo ang nanay mo, sabi mo, nanay, I miss you. Isang buwan na tayong magkakasama ngayon. Lagi mong dinadaing sa akin na hindi na ako tumitigil ng bahay. And this time, sobrang nami-miss kita. Ayan, yakapin mo ang nanay mo kung katabi mo. Amen. At mag-bless ka sa tatay. Sabi mo, tatay, ano ka? Amen. So, salamat sa Lord. At kung katabi mo ang kapatid mo, opportunity mo ngayon na makipag-worship kasama niya. And this is the thing na lagi natin ipinananalangin. Makasama natin ang pamilya natin. Okay, sa panambahan sa Panginoon. Pwede bang tayo manalangin muna saglit? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, you're great, you are awesome, you are the great God over this pandemic, Lord. Bagamat malalayo kami magkakapatiran, but we believe, Lord, that your presence is enough. Amen. In the midst of us, in the midst of our family, we're praying, Lord, for the Holy Spirit to touch, to transcend, Lord God, your power over the people, Lord God. Sa mga sandali pong ito, Panginoon, kung mayroong mang may karamdaman, ay makaranas ng kagalingang buhat sa iyo. At kung may mga suliranin, ay dalangin namin na ikaw ang tugon. At kung may mga nag-aalala sa buhay nila, we're praying and declaring, Lord, for your presence to touch them. Make a miracle inside the family, Lord God. In the name of Jesus. Kausapin mo rin ang aming mga kapatiran sa mga saglit na to. At dalangin ko, Lord God, Panginoon, patuloy na ikay kumilos sa aming kalagitnaan. We're praying for your life-changing message. Gamitin mo lang po ako sa channel. And Lord, I'm praying, Lord, for the double-edged sword na tatagos hanggang sa puso namin upang patuloy na mabago kami, maranasan ka namin. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Magandang umaga pong muli para sa inyong lahat. Amen. Pwede na po kayong makaupo kung kayo po ay tumayo. Amen. So, nasa series po tayo ng Raise the Bar. Amen. So, last time pinaliwanag po natin that when we say raise the bar, ito po'y ginagamit ito po'y isang idiomatic expression na ang ibig sabihin is, you need to step up on the next ladder. So, katulad ng mga nasa high jump, so, ang ginagawa nila ay pagkakatapos ng isang level, itinataas ulit for another bar. And ginagamit din siya na analogy sa business, that we need to go to the next goal ng business. For example, ngayong taong ito ay tumubo tayo ng 1 million, ang challenge sa susunod na taon ay paangatin pa. Okay? So this is the great things na gustong iparating sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito, that we need to raise the bar of our faith in this season. So lahat tayo may mga pinagdadaanan, walang exempted sa pandemic na to. Lahat tayo nakaranas nun. Okay? So depende lang yun sa respond natin, kanya-kanyang respond ang tao. So ngayon, madalas na pinag-uusapan sa social media ay yung
bigay ng DSWD. Pakitingnan nga ang katabi mo, baka isa yan sa naghahabol. So, I believe lahat ng anak ng Panginoon ay pinagpapala. Amen, pinagpapala. So today, we're going to tackle about raise the bar, #my starting point. Hindi ka pwedeng mag-goal ng next level kung hindi mo alam yung baseline mo. Am I right? Hindi ka pwedeng umakyat ng level 3 kung hindi mo alam yung level 1. Okay? Sa aming mga teacher, mahalaga yung step 1, yung procedure, na dapat dadaanan mo yan, and then bago ka mag-step 2. So, in a same manner, in our Christian life, may mga bagay dapat tayong pansinin na dapat nating unang pahalagahan bago tayo umakyat sa next ladder to raise up the bar. Hindi ka pwedeng mag-goal, for example, in the church, nag-i-aim tayo ng 500 disciple in this 2020. Amen. Pakikalbit ang katabi mo, sabihin mo, 500 daw. Amen. That is disciple. Okay? So kung hindi natin alam yung existing, yung baseline natin, mahirap mag-goal ng next level. And even our faith today, kumusta kapatid? Nasaan point ka ng buhay mo ngayon? So that is the big question. Amen? So starting my point, I want to read you in Psalms chapter 90, okay, verse 10. Okay, sinulat itong Psalms ni Moses. This prayer wrote by Moses during the time that they are in the desert for almost 40 years. So sabi niya dito ng verse 10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Again, sabi niya, ang tao daw ay pwedeng makarating ng edad 70 or 80. Sabi niya, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Sabi ng verse 11, if only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is our due. Verse 12, teach us to number our days. Again, teach us to number our days that we may gain our heart of wisdom. Verse 13, relent Lord, how long will it be? Have compassion in your servant. Verse 14, satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Mga kapatid, kung alam ng isang tao yung edad niya kung kailan siya mamamatay, siguro bawat saglit ng buhay niya, pinahahalagahan niya. Tama. For example, alam ni Julina na mamamatay na siya at the age of 15. Ay di mag-aasawa na si Julina ng age of 10. Kasi mamamatay na pala siya ng 15 para man lang mapalaki ang kanyang anak. Are you with me? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Because we do know, amen, yung level ng buhay natin kung saan, anong edad lang tayo. Sinabi kasi dito ni Moses that possible, people can live 70 or 80. Pero hindi mo alam kung anong edad ka talaga. Okay? Kung anong edad ka mamamatay at anong edad ka mabubuhay. Kaya sabi ng verse 12, teach us to number our days. Learning. Nakikinig ka ba? Alamin mo, okay, kung paano pahahalagahan yung bawat oras ng buhay mo. Kung alam ko lang na mamamatay ako ng 80, o di nag-asawa ako ng 38, 39, tapos magbubuhay ako ng ganito. We don't know. That's why sabi ni Moses, teach us to number our days that may gain a heart of wisdom. Para magkaroon tayo ng kaalaman. Kung paano natin i-manage ang buhay natin ito. So that is the starting point. The starting point is to look up to yourself. Right now, ilang oras ang nasasayang mo sa pag-upo sa harap ng TV na replay lang naman ang showtime? That's the number one things. Number 2, ilang oras ang nilalaan mo sa pagbabrowse ng social media na alam mo naman kung ano yung totoo? Amen? Mamaya papakita po namin sa inyo kung nasa ang lugar po kami. Okay? Are you with me? Sometimes we deceive ourselves. We're spending too much time for nothing. So that's why, ang sabi ni Moses,
Teach us to number our days so that we may gain wisdom. Paano ko ba imamanage ang buhay na to in the midst of this quarantine? Hey, kagabi, isang gabi, nagkaroon kami ng PID, leadership training, pinag-uusapan namin yan. Are you preparing yourself after this quarantine? O na-enjoy mo na yung isang buwan na feeling mo nasa hotel ka na? Yung isang buwan, almost more than 1 month na pakainin ka ng nanay mo. Amen? Have you enjoyed that moment na wala kang ginagawa? Baka magulat ka pagbalik mo ng trabaho. Mabaguhan ka naman. So what's the preparation that we do in this season? Kaya sabi ni Moses, yung sumulat ng Psalms 90, teach us to number our days so that we may gain wisdom. So bibigyan ko kayo ng 2 punto sa umagang ito. Number 1 things, in order for us to see ourselves, the starting point of our life in this season, know the what of your life. Alamin mo kung ano talaga yung dapat ginagawa mo sa pagkakataong ito ng buhay mo. Know the what of your life. What do I want to see or happen in myself after this quarantine? What do I want to see or happen in myself after this quarantine? Ano kaya nakikita mo sa sarili mo pagkatapos ng quarantine na to? Nabanggit ko na kanina, di ba? Baka naman wala pang 1 linggo after ng quarantine na nagtatrabaho ka, ay sasabihin mo na, naku po, ako'y pagod na. Kasi nasanay ang sarili mo na nagbabakasyon ka. Amen? Are you preparing after this quarantine? Especially as a leader. Amen? Our leaders. Sanay ka na ba, yung mga nanay natin, sanay ka na ba na maiwan uli ng anak mo? Na uuwi na uli ng gabi? Amen? O sanay ka na ba uli na harapin ang professor mo at teacher mo pagkatapos nito at ang santambak mong trabaho pagkatapos ng season na to? Are you preparing after this quarantine? You should know the what of your life. Okay? Sabi dito, 1 Timothy chapter 4 verse 7. I want to read this. Amen? Sabi niya dito ni Timothy, this is the things that we need to do after this quarantine or during this quarantine. Sabi niya, have nothing to do with godless myth and old wives' tales, rather than train yourself to be godly. Again, uulitin ko ang sinabi ni Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 7. Ano daw ang ginagawa ng isang Kristiyano during this season? Sabi niya, have nothing to do with godless myth and old wives' tales, rather train yourself to be godly. Verse 8. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and life to come. So number 1 things that we should do in order to know the what of your life during this season is train yourself to become a real disciple. Amen. Binanggit ko na kanina. Ilan sa inyo ang nakipagtalo na sa Facebook about social amelioration o mga nagiging political analyst sa mga panahong ito? Amen? Nakikisaw-saw sa usapin na hindi naman dapat siya kasali. Okay? Sabi ni Paul kay Timothy, kaysa nakikipag-chat-chat ka dyan ng walang kabuluhan, sabi dito, at nakikipag-usap ka ng mga ungodly things. Yung iba nagtitiktok, pa ganun-ganun, no? Amen? Sabi niya, is it after this season? Natatawa yung mga kasama ko sa loob. After this season ba, pakikinabangan mo yan? So you should know your what in this season. Amen? Sabi niya dito, sabi ni Paul, for physical training is some value, but godliness has value, amen, for all things. Sabi niya, train yourself to become a real disciple in this season. Kaya ka kina-quarantine, kaya ka pinamamahinga. Kasi gusto ng Lord na makita ang sarili mo kung paano ka ihahanda sa laban. Amen? Kasi pag gala ka ng gala, siyempre, kala mo busy ka. At akala mo spiritual na spiritual ka. This season, mapapatunayan mo ang sarili mo kung totoong disciple ka. Are you listening? Kasi pagkakasama ka namin sa praise and worship, kung makaiyak ka, abot hanggang Walter Mart. Amen? Ngayon, nag-iisa ka lang. What is the Bible suggestion to you? Amen? Train yourself to become a real disciple. Avoid chatting. Ungodly things. Yung mga tales, yung pagbabasa ng mga
Panonood ng mga Netflix na hanggang sa na-inlove ka na ini-imagine mo na may boyfriend na kahit wala. It's so sad. Kaya ka post ng kung ano-anong nakakasakit ng damdamin mo. Amen? Kasi dalang-dala ka ng mga pinanonood mo. May isa akong isasuggest sa inyo na i-download nyo, yung app na The Chosen. Ang daming movie doon na about Jesus Christ. So avoid that things daw. Train yourself to value godliness. Amen? Nagbubuklat ka ba ng Bible? Naku po. Baka isang verse pa lang. Sige nga, I want to challenge you. After this, padamihan tayo ng memory verse. Amen. Padamihan kayo ng sermon na inihanda nyo. Okay? Padamihan kayo ng mga nilista nyo na goal. Na pagkatapos nito, hindi ka excited puntang SM. Ang nasa listahan mo yata, anong bibiling ko? Yung sanggipsal, uubusin ko lahat ang karne ng mga iyon. Is that the things that you place in your mind today? Train yourself to become a real disciple. Amen. Para may maikwento ka naman sa amin. You know, grabe, I'm so excited to see you. Pero hindi ako excited na makita kayo, amen, na ipagpipray ko kayo dahil kayo hinang-hina. Excited ako na makita kayo, na magbabalitaan tayo, na pinalago ka ng Lord in this season. Palakpakan natin si Lord. Amen. Letter B, God wants to see me. Sabi ng Lord, God wants to see me. Okay, the what of your life? God wants to see me constantly monitor my lifestyle and consistently do God's will. Gusto ng Lord sa panahong ito na makita ka niya na tuloy-tuloy, na pinag-iigi mo yung buhay Kristiyano mo. Kumusta ka naman? Amen, na hindi ka nakikita ng leader mo. Okay? Are you consistently do the will of God? Amen? Yung kahit nag-iisa ka sa kwarto mo, anong kiniklik mo dyan? Sabi ng GMA, think before you click. Amen? So, sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 16, makinig kayo. Watch your life and doctrine closely. Amen? Watch your life and doctrine closely. Sabi ng sumunod, persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Amen? In this season, patunayan mo gustong makita ng Lord na sa loob ng pamilya mo, yung maganda mong halimbawa, yung doktrina ng paniniwala mo sa Panginoong Jesus, yung pananalangin mo, gustong makita yan ng Lord. Amen? Para sabihin ng nanay mo na, yung nanay mo umiiyak na, hindi mo malang sabi, Nay, pray tayo. Hiyang-hiya ka. This season that you need to shout very loud in your family that I am a Christian. Amen. Show it. Okay? You need to be consistent doing the God's will. Amen? Hindi yung ayoko na magsalita. You know that. Prove it to your family that you are a real born-again Christian. Watch your doctrine, your life closely. So that, ano ang benefits nun? Hindi lang ikaw masisave. Pati yung mga taong nasa paligid mo. Matutuwa sila. Pagkatapos ng season na to, na ginawa mo yan, mind you, amen, mag-expect ka na may magandang gagawin ng Lord sa pamilya mo. Palakpakan natin si Lord sa umagang ito. Hallelujah. Amen. So that is the letter A. So what do I want to see me under what? Amen. And the second one is, what am I expecting to happen after this quarantine? O ano namang inaasahan pagkatapos ng quarantine na to? Mag-ESM? Amen. Gagawa ng mga bagay na alam mo na, ako ang unang nakapila sa Jollibee. Amen. Sino yung nagja-Jollibee dati dito na itinatago ang pagja-Jollibee? Amen, di ba? So, you know, hindi ganon. After this quarantine, gusto ko, nakikita mo ang sarili mo, na ikaw ang unang tumatakbo puntang altar, shouting that, Lord, I'm still here. I remain faithful to you because I know that you are great in my life. Kailangan makita mo ang sarili mo that ikaw yung pinaka-excited. Amen? Hindi ikaw yung pinaka-late. Ikaw yung pinaka-excited na darating. Okay, pakikalbit ang katabi mo, kung mami mo yan, daddy mo yan, o kapatid mo, sabihin mo, Mami, excited na ako na makasama ka. Excited na akong makasama kayo after this quarantine season. Grabe, nakikita-kita ko ngayon. I picture it out that if you remain faithful to the Lord after this season, after this quarantine, grabe, jump pack ang church.
Amen. Lahat nagbabalikan. Amen. So, sabi dito, God expect me to remain faithful and to work quietly. James chapter 5 verse 7, be patient then brothers and sisters until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crops, patiently waiting for the autumn and spring rains. Sana ganun ka, di ba? Pag sinabi nating spring, autumn rains, amen, this is a great blessing. Amen? Na pagkatapos ng pain na to, pagkatapos ng pinagdadaanan ito, excited ka na bumalik dahil alam mo na maraming pagpapala, kasama mo ang pamilya mo, nasasamba at magpupuri sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. So that is the what of your life. The second one is, understand the why of your existence. Starting point of your life, you should know the what of your life. And the second one is you should understand the existence, the why of your existence. I want to read to you Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Para mas madali nating maintindihan ang buhay natin. Yung sa pangyayaring ito ngayon sa sarili mo, bakit may mga ganyang nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ang respond mo? Ngayon maintindihan mo yan. So Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. O hindi doon natatapos. Sabi ng sumunod, He was also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Sabi ng Lord, sabi ng Ecclesiastes ni Solomon, sabi niya, everything will make beautiful in His time. Okay? In order for you to understand the why of your existence is, sabi nung sumunod na verse, sabi ng sumunod sa verse, He also set eternity in human heart. Set eternity in human heart. The why of your existence is to know that God has set eternity in your heart. Are you listening? Again, I want to repeat it. Because the Lord set eternity in your heart. Ibig sabihin, amen, this means that, okay, we can never be completely satisfied with earthly pleasure. Again, uulitin ko. When we say that the Lord set eternity in our heart, according to Ecclesiastes chapter 3 verse 11, it means that we can never completely satisfied with earthly pleasure. As in me, kaya nga hindi ka masaya, binigyan ka na nga ng 2 kaba ni Mayor, naghahanap ka pa rin ng sardinas. Ang tao walang satisfaction. Amen? Nagka-boyfriend ka na ng pogi, may hinahanap na born again, nung makita mo yung isa na, sana all. Bakit may ganun? Bakit may sana all? You know why? Because sabi niya dito, kasi nga hindi completely satisfied with the earthly pleasure. You know why? Because the Lord set eternity in our heart. We need to discover that the real pleasure is found in enjoying whatever we have gifts from God, not in what we accumulate. Amen? I want to see yourself, amen, that we need to discover our life that the real pleasure is from God, from eternity, na ang tunay na kasiyahan ay pag nakasama na lang talaga natin ang Panginoon sa langit. Why? Sabi ng Revelation, wala nang luha, wala nang pagsubok. Amen? Maglalakad ka sa lantay na ginto. Ngayon, pag nagsuot ka ng kaunting gold, amen, aagawin sa'yo. Doon ang lalakaran mo, gold. Mapapasa na all ka na nga. Amen? Kaya I want to encourage you, everyone. Amen? Kung gusto mo maranasan yung real satisfaction ng life, you should know the why of your existence. The Lord set your hearts to eternity. Amen? Ang totoong pag-ibig ay nasa Panginoong Jesus. Ang totoong biyaya ay nasa Panginoong Jesus. Ang totoong kagalakan ng buhay ay nasa Panginoong Jesus. Amen? Wala sa mga bagay na nasa lupa. Okay? Discover the real pleasure is found in enjoying whatever we have gifts from God, not what we accumulate. Sinabi ko yung kanina. Sabi na Ecclesiastes chapter 3 verse 12, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 12, sabi niya, alam mo, wala nang sasaya sa tao, amen, kundi ang maging masaya siya at gawin ang mabuti habang siya'y nabubuhay. Bakit ganon? We need to discover that the real pleasure can be found enjoying what the Lord gives for you. And that is your life. And that is your breath. Amen.
And that is everything that you receive every day. Hindi doon sa posisyon na tinapos mo. Wala doon ang totoong kasayahan. Pag naintindihan mo yon, yung starting point ng buhay mo, that Lord, you set my heart for eternity. This is the why of my existence. That you set me for eternity. Hindi ka maghahangad ng alam mo na, yung kaiinggitan yung iba dahil may position sila. Di ba? Yung iba gusto nilang ma-raise yung standard nila kahit may nasasagasaang tao. Tayo mga Kristiyano, hindi ganon. And while you are living inside your family, this is the things that I want to encourage everyone. Amen. Kailangan makita mo that your family is designed for eternity. For God. For Jesus. Amen. And I want to end this. Gusto ko pong magtapos dito. Amen. Mabilis lang po tayo. Amen. Pakikalabit ang katabi mo kung buhay pa yan. Ano? Amen. Sa mga nanonood po nating mga kapatid. Amen. Pagpalain kayo ng Lord. Amen. I want to encourage you in this verse. Gusto ko pong ikwento sa inyo yung nangyari kay Samuel. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, in order for us to understand our starting point of life. Na ito pala ang purpose ng buhay ko. I need to exercise to train myself to become a real disciple. I need to see myself, amen, that my family is designed for eternity. Amen. For God's greater glory. What shall I do? What is the why and what of myself inside my family during this season? Are you listening? Kasi ang dami mong gustong mangyari in your spiritual life. The question here is, saan ka magsisimula? Sa pangyayaring ito sa buhay mo. Where you were started in this season of your life. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, ito po yung nangyari. Si Eli kasi ang nag-anoint kay Samuel na siyang susunod na priest. Alam din natin yung nangyari kay Eli. Amen. Na namatay siya natumba siya sa kanyang kinauupuan. Kasi ang kanyang mga anak ay naging palalo. Sila yung mga unang kumakain ng offering. Amen. Sila yung unang kumukuha ng pinakamatabang portion. To cut the story short, ito yung nangyari sa family ni Eli. Ipalagay natin na tayo yon. Sabi ng verse 12, Eli's son were squandered. They had no regard for the Lord. Naging palalo, naging pasaway, okay? Ang family ni Eli. This scripture teach us that if we don't faithfully lead our own household, again, this scripture teach us that if we do not faithfully lead our own household or family, we will lack the qualifications beyond home. In other words, if it doesn't work at home, don't exploit it. Kung hindi mo kayang gawin sa loob ng family mo, hindi mo kayang i-lead ang nanay at tatay mo today, in this quarantine season, halos patapos na, hindi ka man lang yata nakakapag-lead in prayer in your family, church, mga anak. Sabi niya, don't export it to others. You know why? Tatlong E ang ginawa ni Eli. Number 1, emphasis. Eli emphasized teaching his colleagues and cell group, not his family. Sobrang nagtuon ng pansin si Eli sa mga cell group niya, sa mga kababayan niya, sa mga tao na kalimutan niya ang loob ng tahanan nila. You know why this pandemic happening to us? Because the Lord teach us to give an emphasis on our family ministry. Huwag mong kalimutan ang mga kapatid mo. Huwag mong kalimutan ang nanay at tatay mo. Sabi nga nila, baka magaling ka lang sa iba. That's why you need to be watch for your testimony inside your family. And 2E, pangalawang E, expectation. Eli thought his son would get it just because they live in the house of the Lord. So inaasahan ni Eli, dahil yung mga anak naman niya ay kasama niya sa loob ng temple, di automatic yun, born again na rin sila. Mga kapatid, hindi nangangahulugan na kasama mong nagpipray ang anak mo, ang kapatid mo. O hindi nangangahulugang na isasama mo na sa labas ng church, sa loob ng church. Baka magkamali ka ng expectation mo. Sabi niya,
Eli expecting na dahil kasama niya sa church, automatic na yon. Hindi po. Number 3, set an example. Eli failed to live out in his home what he thought in his ministry. Nakalimutan ni Eli na ang mga bagay na tinuturo niya sa loob ng church, na ituro din sa loob ng family niya. Church, this is the starting point. This is the what and why of your ministry. You should understand it. Baka nakakalimutan mo yung magulang mo. Don't be stumble. Don't be stubborn. Set your heart for that. This is the what and why of your existence. Can we pray? Close your eyes. Taas mo ang kamay mo. I don't know your situation. Maybe the Lord called you. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, kung anong kalagayan mo. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nyo right now while you are looking at the television or in the internet. But one thing that I know, the Lord wants to talk to you, to number your days. Na habang yung season na to ng quarantine, pahalagahan mo yan. Set an example to your family. Mag-aral ka ng salita niya. Maging mabuting halimbawa ka sa loob ng tahanan niyo. And this is also the time that you need to pray to the Lord, to seek His presence, to say that, Lord, I want you in my life. That everything, you are the beginning and you are the ending. Lahat ng ito'y mula sa iyo. Can you follow in this simple prayer? Kung bigat na bigat ka na, kung may nararamdaman kang hindi mabuti sa mga sandaling ito, sumama ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naunawaan ko po ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. I know the what and why of my life. And this time, I want to surrender my life to you. Patawarin mo po ako kung nakalimutan po kita. At sa mga sandaling ito, pinapasakop ko po ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap po kita bilang Panginoon, tagapanguna ng buhay ko at ng pamilya ko. In Jesus' name, Amen. I want to pray for you. Father God, hindi ko po sila kilala. Hindi ko po alam kung sino pong nanonood sa mga sandaling ito. But one thing that I know, you really love them. You're great and you're awesome. I'm praying, Lord, patatagin mo ang bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa. Hinihiling ko, Lord, sa mga sandaling ito, maranasan ka namin. Maintindihan namin that our satisfaction is on you. The real meaning of this life is on you. Ganun din naman, Lord, tulungan mo po ang mga leader ng church, ang mga bawat isang dumadalo na maging mabuting halimbawa. Mag-set ng bagay na alam nilang makabubuti para sa loob ng tahanan nila. At kung mayroong may karamdamay, makaranas ng kagalingang buhat sa iyo. At sino mang may suliranin, financially makaranasan ng kasaganaang buhat sa iyo. Salamat, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. I believe that the Lord is in you right now. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, get in touch to your cell leader. Meron pong number sa baba. Amen. Na dapat kausapin nyo. Amen. Kung may mga problema kayo, makipag-usap lang po kayo sa kanila. Conquerors, stay faithful in your Christian life. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.